Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Bining uni, mo itimailhan nga atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Mo sulod no sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod lamang sa katauras o tunga. Amahan ng mga Diyos, niningangkat na sa kapunon, kami magdawag sa inyong balang presensya, magpaubos kami sa inyong bukong sa aming mga pinabuhi, ilagi sa pagsunod sa inyong mga plano at katuyuan. Salamat, Father God, sa another opportunity ng natin ng kanamo. Ngayon kami makasimba na sa kanimo sa Espiritu sa kamaturan. Kaya nag-inom mo ikaw ng hawag tulog, magkatigong, magkatawag sa iyong ngalan, ikaw ang nasa ng kaliwala. Father God, kabalik kami sa aming pagtuon karon, naghahanyo ako sa inyong grasya, sa teaching ministry of God, the Holy Spirit, magkadaw sa aming nabuhay ng Pastor Rowan. Salamat po ikaw magmaya sa aming kaliwala. Pinitalang ang pagpilyan, salamatan ng madawat, in Christ's name, Amen. Okay, mayong hapon, pag-usap ka ninyo maigsoon, no? Welcome sa ating programa, ang kahibulungan nga plano sa Diyos. May 18. May 18. No? May 18, adlaw Sabado. Okay, before ta mo proceed sa atong pagtuon, akong yata kapasupidi ang pag-review sa ini 2 Corinthians 12:9 pasupid. Yes, nakita karon sa living grace, no? Pag kinabuhi niya ng grasya, hinumduman na to mga kaigsunan itang tanan, nabuhi yun tungod sa grasya sa Diyos. Yes. Pag naluwas usab kita tungod sa grasya sa Diyos. Wala di ato nini nga kalimutan, tanan, iyahay sa Diyos. Gikan sa ato ang kinabuhi, sa ato ang provision, pagkaon, atong kinabuhi, atong kaluwasan, atong istitutuhan ng pagtubo, ang atong panahon sa pagpangalagad, ug hangtod na kini siya sa eternity. Sa iyang makita nato si Jesus Christ now. Grasya gitaran. Kining tanan, grasya gid wala iya tuwanin ning tanan. Ay, sa gida pasupid, gikan sa atong pagkaluwas, saving grace, living grace, Living grace, dying grace, ug surpassing grace. passing grace, no? Tanan grasya gid. Tanan grasya gid. Kung masabtan na sa tao, wagi kapangulipas ang tao ba, hindi mo kaingon nga makapahambog siya. Hindi ka makapanghambog. Dili kita dapat nga moangkon sa atong mga accomplishment, Yes. mga achievement. Kining tanan grasya gikan sa Dios, gitugot gikan sa Dios. Yes. So diri sa atong pagpangalagad, lagi sa gahong kabalaan ng Espiritu, grasya gyapon na siya. Wala gyapon tuwa niya na dinha. Muna nagpili do not know that your body is the temple of God, our spirit that dwells in you. Now, there is 2 Corinthians 12:9, nag-ingon, my grace is sufficient for you. Now, ang context nini, nag-istot na itong na Apostol Pablo, sa dihang si Apostol Pablo, adunay gitawag na to, thorn in the flesh. Samtang nasa niya ito, na gitawag na to balatian, dito nakita ni Apostol Pablo na ang grasya dahil siya sa Diyos. Mas dako kayo walang siyang kinabuhi. Sa dihang aduna siya gitawag na thorn in the flesh. Busa sa kinabuhi ni Apostol Pablo, na-realize niya nga sa nanasa sa balatian, sa gihapon, ang grasya sa Diyos ng kalihok sa kinabuhi. Ug motong nagtanggal yun sa arrogance ng kinabuhi, kung ganiin, nagkatinabuhi din siya nga purely nagkapaubos diya sa grasya sa Diyos. So, mo ka ng 2 Corinthians 12:9, ang context niya na naghiskot ni tungod sa paghabwa sa arrogance ng Apostol Pablo, ngadto sa pag-ila sa grasya sa Diyos sa iyang kinabuhi, na ang purpose sa Diyos na ano na sa ibalatian, aron makita ng Apostol Pablo ang grasya sa Diyos na sufficient na alam sa kanya.
So, mo ka na ang atong kita nagtapos atong pagtuon sa milabay nga Sabado. O karon ang ihatag kang Pastor Ruel, pagayan kita din sa Deuteronomy niya, Pastor Ruel. Okay. Yes. Okay, salamat po sa Ped. Dali na po ta sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. Nagayon dali nga, these words which I command you today shall be in your heart. Teach them diligently to your children, and talk of them when you sit in her house. Think of na po din natin yung spread. Sige. No? Itong last Saturday ba? No? Okay, last Saturday. Teach them diligently to your children, and talk of them when you sit in your house and when you walk. By the way, when you lay down and when you rise up. Meaning, isip ng mga ginikanan, ato ang yung duty or responsibility ang disiplina sa atong mga anak o pag-impart na to sa ila sa pulong sa Ginoo. No? Sa bisag sa mga kahintang. Yes. No? Isa man sa nagpahulay, no? Nagpatulog, naglingkod. So, nagpahulay, nagatulog, meaning, ang gisgutan rin po sa Ped, ato ang ipakita sa ila ang pagkinabuhi ng Kristiyano. Ang gisgutan din nga bisan magnata sa ato ang mga higdaanan, hindi ta mag-istorya sa ila, ito sa tulong sa Diyos. Samtang sila mamangon, mapas kananan, hindi na itong istoryahan sila, ito sa tulong sa Diyos. Yes. Samtang nagalingkod sila, hindi na itong istoryahan, ito sa tulong sa Diyos. Mo ka na, no? Teach them diligently. Teach them diligently. Ang magyod, importante kayo study pa sa Ped sa psychologist nga ang pagtudo daw sa bata gikan daw sa pagbuntis hangtod mga 11 years old. Tama o na. No? Kay Hindi mo na. diha daw anang pangidaruna nga ang imo mga panambagon sa bata ma-instill daw sa ilang limpatakan. No? Kay biyad na niya nga pangidaron 11 years old above, lingag na daw kayo. Susod na. Oo. So lahi gyud ang pangununa sa bata pa nga imong tambagan kay ilagi ng ma-absorb. So morning, no? Kani uman din nga giingon pa sa no? Sa labi nito sa mga ginikanan nga dili lang ang ato ang mga values ang itambag kani sa atong mga kabataan, kundi pod ang impart po nato ang mga pulong sa Ginoo sa ilaha. Aron nga magdako sila nga adunay kadmahadlokon sa Dios. Pagsulti diri nga teach them diligently, that means na maghimo kita og effort, Pastor Ruel. Maghimo kita og paghago o pagpaningkamo nga di natong matudluan atong mga kankan. Yes, importante yun. Unang ngayon siya nga, talk of them when you sit in your house. Ang nagalingkod ka, hindi mo kang istoryahan. Yes. When you walk by the way, siguro nagkakaw ka mo. When sila maistoryahan. When you lie down, sila sa iyong doon, hindi mo maistoryahan. When you rise up, sila mo pagbangon, hindi mo maistoryahan. So that means, Moment by moment. sa bisag unsang panahon, hindi nalay ikaw sa iyong mga anak, kanunay ikaw nga nagamay-may nagatublok ito sa pulong sa Diyos. Yes. Nindot kayo kini nga putulunan, no? Mga ginikanan nini dapat magkakatang din nga dapat mo kung nga atong angan mo ng bato nito sa atong mga anak. Mawagod ato ang duty, no? Nga impart sa ilaha ang pulong sa Diyos. Dito magsigitag kasuko pangasaba sa ilahan, wala sila magkakunan ato gawas lang sa hatred. Yes. O ang bata po nga sige kasuko, sige mo kasukan, maglibog ng bata. Di na siya ka-determine na suko na ba ka o wala ba, unsa yun kay nana naman sa daan sa kasuko. No. So, kuwan yun kayo.
Pulong sa Ginoo mo dako jud kay weapon nga aron matulkid atong mga kabataan. Okay, so sa Ephesians na Pastor Well. Okay, so Ephesians 1:17 no, naingon diri. Indot kani nga bersikulo by the way di ay this coming June 19. 19 ba na, no? June 19. June 9, sorry. June 9. No, dito mao ni ang ato ang church anniversary sa Panabo, no? Kini among team kani Ephesians 1:17 nga ang amuluhan sa among team counter the lures of the world with God's word. Amen. Ano yan mo nindot kay ni among tema, no? Kay karon nga panahon pag wala kay word of God nga naa sa imong kalag, grabe kay kung sa Bisaya sa Lord's Pastor kan mga details of life sa mga paon sa kalibutan. Si Satanas nagkagay mga Paon. gitawag og kanang Pamagi nga matuntal ka. yes, pamagi, no? Na si ako ginapangit ang word kanang multicolors nga ma-attract ka. So, wa kay word of God nako. No? So mo ni among topic next anniversary is coming June 9. Counter the lures of the world with God's word. No? Kini ang Ephesians 1:17. O pa ako na chat ni Pastor Bob. Okay, so padayon ta kasi tingala mo na unsa ba si Pastor PD o si Pastor Will nagsabot o siguro sila sanina. Wag yung nagsabot ni Pastor PD ha. Nagsigahay lang mo mata, nag-abot ni, no? Okay, so proceed sa Ephesians 1:17, in that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Amen. No? Indot kaya nga bersikulo, no? So, kanang the word diha, igsuon diyan no, sa Ephesians 1:17, kung makita niyo ang word diha nga the God of our Lord Jesus Christ, no? Nagpasabot ka na sa tawag og the God, the Father, and God the Son. No? So, the Father of glory, no? Kanang word nga glory diha mga igsuon, here the word glory is a reference to a perfect character of God. No? Tutla ko sa pedo kung natay research. So, yan dapat yung ka makita diha sa verse 17, no? Sa Ephesians 1:17 kanang may give you, no? May give you kanang the word may give you ang good pasabot ana ang aorist active oblative of didumay. The word didumay, no? Meaning to give, no? To give. Soon kato mga bag-ong tune in, no, sa atong programa karon, no, kung nakatanaw sa atong Facebook live masimutan mo sa man ginesgutan nila Pastor PD dia o Pastor Will, no. Nagyapon mi karon sa pagtulunan sa Living Grace, no, sa Ephesians 1:17, no. Ato ning tun-an ang Ephesians 1:17. Okay, so diri na ta sa me give you, no, me give you. Me give unto you, no. Nakita mo niyo na sa Ephesians 1:7. Ang the word diha may give unto you, ang aorist active oblative diha of didumay, meaning to give. The oblative mode expresses a desire, no? Di sa may nag-desire ani? Si Apostol Pablo, no? Paul's desire expresses a very strong desire yun, mga igsoon. Sino ang desire sa Bisaya, Pastor Pid? Yan yung pangandoy, no? Paul's prayer expresses a very strong desire that his friends advance towards spiritual maturity, no? Mo gini ang pangandoy, no? The word diha sa verse 17 daw gyapon kanang the spirit of wisdom, no? The word wisdom gitawag kana sa Griego Sophia, which is a word used to refer to wisdom in human spirit, no?
wisdom is gained, no? Mangko lang nato na through the teaching ministry of the Holy Spirit. Wag yung lain. No? Kay Tama gina, Pastor Well. dako kay role ang balang Espiritu Santo gyud sa atong Christian way of life kay ug wa gani na dili ganita field sa balang Espiritu Santo na wa gyud ta na mao. Usahay mong good, Pastor Well, una-una mong good nga sa atong pagtudlo, sa atong pagsulti, gusto natin makonvince ang tao. Yes, tinuod. Ang wala na itong masalting na dili atong buluhaton ang pag-convince, pagpasabot, no? Yes. Kundi ang ato ang buluhaton, mura ang pagsulti, padayag lang. Yes. Ang trabaho sa balang espiritu, ang pagtudlo Tinuod. o pag-convince. No ka na ang grasya sa Diyos. So di na gyud na to na obligasyon ng pagpasabot sa ila Pastor Fred. Well, ang atua, igo lang tayo nga magpadayag. Mo deliver, oh. Deliver na sa mga. Yes, oo. Trabaho na sa balang espiritu nga mo tudlo o mo convince mo sila. Yes. Usahay man gud ilugon nato na Pastor. Murag usahay ang tao mo exert sa effort. Kaya ang una nga gusto yun niyang pasabto ng usa ka tawo. Sayahan ka og galingong pamaagi o sayahan ka og galingong abilidad. Which is kuwan na ta ba? Kanang kita na nag-effort pag maayo ba? Ito, no? Wala ito ba sabi ang prinsipyo nga just deliver the truth. Yes. Padayag lang kamaturan. Let the Holy Spirit work. Kaya iha man ang trabaho ang pagtudlo, iha man ang trabaho ang pagpahibalo, ang pag-convince, pag-illumine. So, wala na tayo buluhaton pa din sa unahan. Di na to na business. Mo bitaw nang kung namay magtudlo nga magsayaw-sayaw sa tubangan. O sa kuwa wa ina kasabot ba o kung say role sa balang espiritu sa pagtudlo ngadto sa atong isig magtutuo mahitungod sa pulong sa Dios. Mo putlon sa nako kadali Pastor Fred. Mao gani na Pastor Fred, di ba? Before ta mo sugod sa ato ang Bible study, di ba ang trabaho gyud sa pulpit leader, di ba moingon gyud sila nga maayong buntag sa dili kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. As a believer in the Lord, it is imperative to self-examine sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kay ang purpose ug katuyuan ni ana nga kita ang tanan ma-inline diha sa plano kabubuton sa Dios. Kay that's the time ang teaching ministry of the Holy Spirit, no? Magka-perform gid siya. Magkatrabaho. Sa matag usa ka magtotoo. So mo na nagingon ni Pastor Pidi nga dili na to trabaho ang pagpasabot kay inline naman tatanan niya ng tungura. Ang Holy Spirit na ang naglihok niya ng tanan. Kay siya man atong guide and mentor. Wala gila sa Christian life. No. Ug mo pud gina siya ang protocol. Mao gina. Yes. Mo na ang pinaka bottom line dia. Okay, unsa kay ito yung protocol? Unsa meaning sa protocol, Pastor Ped? Doing a right thing in a right way. Yes, mo na meaning sa protocol. Muna rigid long established code no. Ginahatag ni kanato nga diin ato yung sundon ang protocol plan of God. Yes. Nagpasabot ang pamaagi sa Dios, ang iyang sistema sa Dios. Sa diyang magapangalagad kita nato kaniya. Kung gayang sistema yun nani, samtang nagabuhat kita sa mga bulaton, especially sa pagtudlo, ang ato is simple nga limpyo tas tubangan sa Diyos, puno tas bilang espiritu. Muna na, okay na ta. And then samtang nagatudlo ta. A Christian learns the Word of God academically. The facts enter the mind and can be understood there. The believer, no, ang magtotoo, then makes a decision, no, whether to believe the Word of God, no, to have faith in it, which may involve obedience to a commandment or accepting certain principles. Mo na tong musulod na sa sa hypnosis, no? Right lobe, no? Then, amo na yung nagisgutan ganina ni Pastor Fred. Then, the Holy Spirit then uses the facts
of Scripture to provide wisdom and produces in the Christian life, no? So the word of God, because ang pulong sa Ginoo, the word of God becomes a tool or weapon with which to make correct decisions in life and to solve problems. Amo na siya. Kay na naman diri sa nakastor sa Epinoses. Nya kato siya kay kuha naman to siya. Muna to'y gamiton sa balang espiritu. So, mo na to. Mo naman to ang iyahang himuong puhon nga tools or weapon, no? Sa sa iyahang pag-counter sa matag moabot siyang kinabuhi. No, tagaan ta mo gamay nga example, no, para murag inyo yung maklaruhan o kung saan buti pasabot naman din, no? Murag yung nga example, sa dihang ang pulong sa Dios tan sa atong kalag. Like for example, nasabta nato nga dili kita dapat mangawat. Pero niabot ang circumstances sa atong kinabuhi nga naay mga halimbawa pitaka nga nabilin, kwarta nga kita ning dako-dako nga mabutang og lanisa. Kung ang pulong sa Dios na nasa right loop sa imong mentality, nagpuyo na nasabta na nimo ang doktrina sa imong kalag. Pag makakita ka niya na, mutrabaho gid ang balang espiritu sa imong kalag nimo nga iuli na. Yo, dili na imo. Dili na imo. So nay nagkinahanglan ni ana ang kandiya. So sa sulod sa imong kinabuhi, ang pulong sa Dios nagalihok sa imong kinabuhi through the Holy Spirit nga diin imong malikayan bisan man ang temptation sa imong kinabuhi. Yes. Ug mo ko nang kagamitan sa pulong sa Dios. Nga diin naa na nagapuyo sa right loop sa atong mentality. No? So yun na no. So tanan nga mga gitawag nato details of life. Ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag, magamit nimo kana siya anytime nga mga details or circumstances. Nganuman, ang balang espiritu iyahang gamiton ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag para nga magmadaugon ka sa imong Christian life. Halimbawa, may mga pagsulay. Ay, butang nato. May mga disaster nga nagapanghitabo nato. So, diha sa imong kalag, nahibalo ikaw nga dapat dili ikaw magkaguol, dapat dili ikaw magkabalaka, dili ikaw dapat magkabuliyang, dili ka dapat magkahadlok, dili ka dapat magpanik. Kaya nga naman, ang Diyos in control of history. Ang Diyos in control sa atong kinabuhi. O busa, sa diyang niabot na, ang pulong sa Diyos nga nasa imong kalag, magamit nimo. Nga, dili ko dapat magkabalaka nini, okay ra ni. All things work together for good, any. Dapat, dili ko mag-question nini. Dapat, in everything, give thanks day ko nini. Pasalamatan ako ang Diyos nini. Kay, ang Diyos, adunay katuyuan nining tanan. So, ana ang gitawag na to kahimuan sa pulong sa Dios nga nagapuyo diha sa atong kalag, mo'y gamiton sa balang espiritu aron nga kita magmadaugon sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. So, grasya kaya na siya mga kaigsunan. So wala pa nato na siya masabti, kasagaran sa tuang kinabuhi, kita'y nagsulbad-sulbad sa atong mga problema. Mao gina ang kasagaran. Pero sa diyang masabta na to na mututok tagkadyot problema ni moingon din ta nga ang pulong sa Dios nagaingon ayog kabalaka ayog kahadlok salig sa Dios. So dinha magamit ang pulong sa Dios sa dihang adunay mga circumstances sa atong kinabuhi. So importante gid ang pulong sa Dios nga mosulod sa atong kalag. Kay kung wala ang pulong sa Dios sa atong kalag, walay magamit ang balang espiritu. Unsa may gamiton sa balang espiritu? Wa may pulong na may pulong nga nag-store sa atong kalag. Unsa man siya superpower kay siya nga
mo gamit nato nga way laman, way sulod ang pulong ang atong kalag. So ana gyud ang prinsipyo mo nang ang atong kalag dapat punon gyud nato sa pulong sa Dios. Yes. Mga Bible promises mo kining ang atong gitun-an karon, mga Bible promises gini tanan, Bible promises and principles gini. Yes, related din siya sa atong Oo. inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Oh. Ang tuyo gini ana nga masudlan gyud og pulong sa Dios ang atong kalag. Yes. Okay, so nindot kayo tong explanation ni Pastor Ped. So mo na gingon diri, the Holy Spirit then uses the facts of Scripture to provide wisdom, no? And produce in the Christian life. The Word of God become a tool or weapon with which to make correct decisions in life and to solve problems. All according to the divine wisdom of God which is within, no? So this is the principle of line upon line. Asa makita na Pastor Ped ng line upon line? Sa Isaiah Isaiah? 11, no? Yes, no, Isaiah 28:11, no? Sige na Pastor Ped. Oh, this is the principle of line upon line, precept upon precept, no? By which a Christian grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ, no? Okay, mo kining giingon din hinunua sa lumalangyaw nga mga ngabel ug uban sa laing dila siya musulti nining katawhan. Kanila mingon siya, kini mo ang pahulay hatagin ninyo ug pahulay siya. Nga ginakapuyan ug kini mo ang makap pahayahay apan dili sila manimati. Tungod nini ang pulong ni Huba alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid. Dinhi madyutay didto madyutay aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalag-ungan og hingdakpan. Now, timanan nato mga kaigsunan, kining pagsulti ni Isaiah diri sa Isaiah 28:11, naghisgot siya mahitungod sa pulong sa Dios ug unsay kahimuan o kagamitan sa atong mga kinabuhi. Yes. Nagingon siya line upon line, no? Precepts upon precepts ang iyang gisgutan dinhi. Buti ipasabot kung unsa man ang buti ipasabot sa pulong sa Dios, mao maning linyada sa pulong sa Dios, line upon line. Precepts upon precepts, no? Magkinabuhi kita diha sa unsa gyud ang gisulti sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Nakalagda ni siya, no? Diha sa pulong sa Dios. Ug busa sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, dili gid ingon nga nagabasa lang kita og nagaunsa, kundi sa atong pagbasa importante gid kayo nga ang atong gibasa ato siyang masabtan ug atong gituuhan para nga mopuyo siya sa atong right lobe of the mentality ug nga sa dihang nagapuyo na siya sa right lobe of the mentality, nahimo na siyang line upon line and precepts upon precept diri sa ato ang sa atong kalag. So magkinabuhi na taniana, no? In fact, lawom-lawom po ning Cebuano nga gigamit dinhi, no? Ang iyang gigamit dinhi mao ang sugo ibabaw sa sugo. Okay pa na, no? Sugo ibabaw sa sugo, gibalik niya. Latid ibabaw sa latid. Sa to pa line upon line. Di gid ka dapat mutipas niini, no? Kung sugo, tumanon gid mo ang sugo. Kung latid ibabaw sa latid, dapat subay jud ka sa latid. Nga gibalik pa niya latid ibabaw sa latid. Dinhi majutay, didto majutay. Kay nganuman ang pulong sa Dios nay usahay nga mabasahan nimo diri sa Genesis, nya nay kabahin dito sa Isaiah o nasa Salmo, una po sa New Testament. A little here, a little there. So sa pagbasa nimo sa pulong sa Dios, nag-connect ni siyang tanan, no? Nay makatunan nimo nga konektado bisan gikuha nimo sa Old Testament ug mosumpay usab dito sa New Testament. O bisan man sa epistles, mosumpay dito. Ug mo ning gingon dinhi, a little here, a little there, no? So nakigamay nakatunan din and then mosumpay sa unahan,
musumpay pa gyud dito sa unahan, ang pulong sa Dios dapat imong masabtan, no? So rightly dividing gihapon ang resulta na po niya na, rightly dividing the word of truth, no? Sige, Pastor Ruben. Thank you. Okay, so klaro ka ito, no? Nindot ka ito sa Isaiah 28, 11 to 13, no? So, ingon diri, the word of God become a tool or weapon with which to make current decisions in life and to solve problems, no? Mao man ni part man ni siya sa gitawag og problem solving devices. Meaning gitawag ni siya og divine viewpoint thinking, Yeah. no? So, word of God yun ang panlaban nato sa atong mga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So, mao ganina nga as a believer in the Lord, maningkamot gyud ta nga makatuon sa pulong sa Ginoo, dili lang ta magsalig sa spoon feeding sa atong pastor. Kundi daghan tag mga kailang pastor nga naga-live na, no? Sa sulod sa isa ka semana, no? So, hindi all according to the divine wisdom of God which is within, no? So, this is the principle of line upon line, precept upon precept, by which a Christian grow in the knowledge of Lord Jesus Christ, no? Pastor Ped, inalang ko kung nakaisulti. Okay ra. Dayon. So, the Lord, mga igsoon, provides abundant wisdom as part of His grace plan for believers. No, lindot kayo ng statement. Isgutan niya din ha, ang abundant in wisdom, Pastor Rowell, no? Abundant in wisdom, buti pasabot nga dili gyud magmakuli ang atong Dios sa paghatag og kaalam sa usa ka magtutuo nga diin positibo nga magtuon. Tinuod. Tagaan jud kaniya og gitawag na tog pamaagi, kung positibo ka, makakaton ka jud. Makakaton ka sa libre nga pamaagi sa mga materyales nga imong gikinahanglan, mga libro, mga finances para lang makakaton ka sa pulong sa Dios. Ana ka grasyoso ang atong buhi nga Dios. Busa abundansya gyud ang iyang grasya sa paghatag kanato sa kaalam. Provided nga positibo ta. Kaya kung di kita positibo sa pulong sa Dios, kung kapoy sa tuwa ang pagtuon sa pulong sa Dios, wala gyud. Unsa ang pagka abundansya sa grasya sa Dios niya na nga ikaw man ang dili willing mo tuon. Yes, ang Ginoo nag-agad naman sa imong pagka-positibo sa pulong sa Ginoo. Pero kung positibo ka, ayaw gid ka hadloki ang grasya sa Dios. Kay kanunay gina ang grasya sa Dios, lakip na niya na ang pagtudlo sa imuha sa pulong sa Dios. Makakaton ka gyud. Kay kung atong obserbaran gud kita sa una, unsa ra man ta? Unsa may atong nahibaluan in taon? Wala man ta. Nothing. Pero sa dihang positibo ta sa pulong sa Dios, hinay-hinay lang, no? Gitudluan ta sa pulong sa Dios. O sa dihang nakakaton po ta sa pulong sa Dios, ang grasya sa Dios atong nasabtan, hinay-hinay pod nga ang grasya mitubod sa atong kinabuhi. So, diha sa imong pagkahibalo sa pulong sa Dios, diha mo epekto ang gitawag nato grasya sa Dios. Ug busa matingala kita nga the more nga masabtan nato ang grasya sa Dios, the more ang grasya sa Dios mo paduol nga na kanimo. Og dili gid kadlukan kay ang Dios nga atong gialagaran, tinuod man gid siya, anaa man gid siya. Og di man gid siya magmakuli sa paghatag sa iyang grasya. Laom nga nang makuli, no? Di gid siya magmakuli. Kasi magkuli. Di gid siya magmakulang. Makulang. Di gid siya di gid niya ikawili paghatag ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan. Sa dihang ikaw positibo lamang sa pulong sa Dios. So, send sa imo si Juan Pasaped, si Mary Grace Palapan, nag-ingon siya sa Romans 10:4 daw. sige, basada Pastor Bel. Romans 10:4. Siguro, Sige, salamat sa inyo ha mga Now na to, Mary Grace, pagdugang, no? Isang gingon niya sa Romans 10:4. Soroy diri karong Domingo, Mary Grace, no?
Naraman na siya sa kwan, Sandawa, Pastor Well. Nagayon din kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasubuan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. Ayis, hisgot gyud ni siya nga gi-fulfill ni Jesus Christ dito sa cross ang kasubuan. Sa katuyuan nga ang matag usa mahimong matarong sa tubangan sa Dios ang tanan nga mamituo kaniya. Tinod ka na. Wa na gyud kulang ni ana. Sa dayang mituo ka kang Kristo Jesus, luwas ka na gyud. Kay nganong naluwas man ka, naluwas ka kay gihatagan kag 100% nga pagkamatarong. Wala gyud kulang na. Mao na nga nakapasar ka sa standard sa Dios kay ang standard ba sa Dios sa langit, Pastor Well, makasulod lang ka sa langit, Pastor Well, dapat matarong ka gyud, wa kay sala. Yes. Karon nahimo kang matarong dili pinagi sa imong buhat, kundi pinagi sa buhat ni Kristo Jesus nga imong gituhan, gihatagan kag 100% nga pagkamatarong. Busa kining Roma 10:4 nagahiskot ni tungod sa paghatag sa Dios nga kanimo sa pagkamatarong nga dili imo aron nga makapasar ka sa standard sa Dios, kay taas kang standard sa Dios. Kay kita, wa mo gitay kapasitiyan na. Kung kita lang maningkamot sa pagkinabuhi nga Roma matarong, 3:10, no? dili ginato makaya, Pastor Well. Di kita kapasar sa standard sa Dios. Kuminta nga, sige, ako na lang maningkamot, magkinabuhi gid ko nga matarong kay para makapasar ko sa standard sa Dios. Just remember nga ang standard sa Dios 100%. Ang Dios matarong, busa ang iyang pagadawaton sa langit, matarong lang pod. Now karon, kung dili ta makapasar niya ng standard, di ta makadtog langit. Pero gihimo niyang sayon nga sa diyang mituo ikaw kang Kristo Jesus, dili pinagi sa imong kaugalingong kahimuan, gihatagan ikaw og pagkamatarong 100% nga nahimo ikaw nakapasar sa standard sa Dios. Amo ning gisgutan diri sa taga Roma 10:4 nga dili na pinasikat sa kasubuan nga mahimo kang matarong. Kung dili na pinasikat sa imong pagtuo, ginamatarong ka na sa tubangan sa Dios, no? So salamat kay Mary Grace Palapa, no. Salamat sa imong gihatag nga bersikulo. Dako po ni kay tabang, no. Sige, patayon ta, Pastor. Okay, salamat Pastor Fred. Nindot kayo atong pagtuon karon nga kaponon. So moving on, the Lord provides abundant wisdom as part of His grace plan for believers, no? Bible doctrine, no, ang pulong sa Dios is useful only when it produces edification, no? Sabtulotag mayo ha, nindot kay na. Bible doctrine is useful only when it produces edification. That is, unsa man na? Applied knowledge, no? Nakay-kasulti pa sa Fred? Tama gid ka na, no? Ang gisgutan din ha sa edification kasi nabay tayo subject nga edification of the soul, no? Yes. Complex of the soul. Ang imong kalag mamaligon siya, na-build up siya pinagi sa mga doktrina nga imong nasabtan. O busa kung nakay daghang doktrina sa imong kalag, kining gitawag na tog mastery of the details of life, nga kung namay mga detalye, kaya nimo na master ka niya na tungod sa pulong sa Dios nga naka nimo. So mastery of the detail of life, importante na siya. Mga sharing the happiness of God or gitawag na to genuine happiness ngayon sa Dios. Nana sa imo bisan man sa mga disaster, bisan man sa mga calamities, no? Sa sulod sa imong kinabuhi aduna gyud tinuod nga kalipay. Nganuman tungod kay na-edify ang imong kalag sa pulong sa Dios. So, ang kahimuan sa pulong sa Dios is edification of the soul or edification complex of the soul. Bisan tinuod na yung mga complexities din ha, na yung mga adversities din ha, pero ang pulong sa Diyos, tinuod yun na makapaligon, makapa-edify sa atong kalag. No?
So, Pastor Ruben. Okay, lamat kayo Pastor Ped. Nindot kayo ito nga pagka-explain yun. So, Bible doctrine is useful only when it produces edification. That is applied knowledge, no? A Christian, no, ang Kristohanon ko, no, becomes wise when we learn and believes Bible through while walking in fellowship with the Holy Spirit makes application. No? Sada to? A Christian becomes wise when he learns and believes Bible truth while walking in fellowship. The Holy Spirit makes application, producing discernment and produces and prudence. The word prudence there is kaalam, no? So, balikon ako ha. A Christian becomes wise when he learns and believes Bible truth while walking in fellowship. The Holy Spirit makes application, producing discernment and prudence, meaning kaalam, no? Nanggingon sa 2 Corinthians 1:8 to 10, Pasoped, no? O James 1:5, no? Oh. Okay. Okay. So, sa pa itong makita diya sa Ephesians 1:17, nato makita diya nga and revelation, no? Kita niyo diya, no? Sa Ephesians 1:17 kay mao man atong gitadtad karon nga pagtuon. Ang revelation Ephesians 1:17 ay makita nato diya nga the word revelation. Sa Greek word gitawag kanang apokalupsis. You know, the word apokalupsis meaning revelation, In the knowledge no? of Him. In the knowledge of Him, no? So, revelation, apokalupsis, no? A reference to the canon of Scripture, no? Nagpasabot ka na sa pulong sa Ginoo, no? Apokalupsis, revelation, a reference to the canon of Scripture, no? The inspired Word of God, no? Unya, in the knowledge of Him, no? Kita niyo da, no? Sa Ephesians 1:17. So, in the knowledge of Him, sa Greek word, gitawag ka ng epinosis, no? Full knowledge. Full knowledge and applied knowledge from source of God the Father, no? Pasapid, sina kay kadungag? Okay, nindot kini nga pulong gihapon, no? Nga paghiskot nga diri in Revelation is diha sa pulong sa Dios manggod sa diha nga imong pagbasahon kini mao na mo siya ang ginatawag nato ginapadayag nga pulong sa Dios. In fact, wala na gilaing mga prophecy pa nga dapat natong pagahulaton kundili nanatanan sa pulong sa Dios. And revelation in the knowledge of Him, no? Ang gitawag na to revelation nga gisgutan din mao ang pulong sa Dios nga din nakasulat may tungod sa kahibalo kaniya. Now, ang kaniya nga gisgutan din mo kining kang Kristo Jesus. Nga timan na nato si Pedro sab nagaingon usab niya na sa 2 Peter 3:10, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, ang knowledge of Him, ngayong gisgutan din dapat masabtan gyud nato si Kristo Jesus sa atong kinabuhi ug kinsa gyud siya. In fact, sa ako ang kada Huwebes nga Bible study, ako yung gitadtad ang gitawag na to Christology. And in fact, nahuman kita ni atong milabay nga Huwebes atong isang adlaw lang, no? Natapos gyud nato ang Christology. Pero timan na nato nga daghan pa kay mga subjects nga dapat atong masabtan sa Christology. Dili lang tong sustaining ministry of God the Holy Spirit in the life of Christ, katong hypostatic union, kinahanglan from birth to death dapat masabtan nato kung kinsa si Kristo. Masabtan nato ang purpose sa iyang kamatayon sa cross, part ka na sa gitawag nato gospel.
masabta na to ug yun sa ni pagbayad ang atong mga sala daktin sa hamartia o doctrine of sin, kinahanglan masabta na to og unsa ang gibuhatan na ni Jesus Christ dito sa cross. That's Christology. Apil na nila ang public ministry of Jesus Christ, no? So, the more nga masabta na to kung kinsa si Jesus Christ sa Old Testament, o bisan man diri sa New Testament, sa iyang public ministry, the more we will love Him, no? Kay, dili basta-basta nga makabot kining gitawag nga gihigugma nato si Kristo sa atong kinabuhi. It demands maturity, God. It demands knowledge of Him. So muna si Pedro, wag yun siya masayo pagsulti niya, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. The more you know the Lord Jesus Christ, the more you will love Him. So, importante gina. O the more you will love Him, the more you are occupied with Christ. So, kung occupied with Christ ka, nindot mo kaya niya na, kay bisag asa ka mo to, magunaw na kang Kristo. No po tayo naghatag sa imong motivation. Oo. So muna nga, kung tuwa ka sa mall, bisag unsay mga nakita nimo dito nga mga butang, mo na ka nga, di ko mapalit nini kay basig dili ni kabubuto ni Kristo. Oh. Preoccupied with Christ. Unsa man tong imong mga butang pagabuhaton, di na ko ibuhaton kay basig na mapandol, dili mahimaya si Kristo. So you are occupied with Christ. Naigwapo kay nga mga salida sa sinihan, mo na ka, dili ko musulod din na kay basig mubalik na si Kristo. Mabutan ko rapture. Oh, you are occupied with Christ. So the more you understand Christ, the more you will love Him, and the more you will love Him, the more you will be occupied with Christ, no? So, dinha ang gitawag natong kanindot sa pagpakig-fellowship kauban ni Kristo sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Nga bisan nasa kita, we are in fellowship with the Lord Jesus Christ, no? So, revelation and the knowledge of Him, no? Salamat meaning nga mga pagtulunan. Okay, salamat kayo. Importante magud ning Ephesians, mga igsoon, no? Okay. Kan Ephesians, mao gini mga panambago ni Apostol Pablo ba nga nagyoy espirituhan nga gubat bitaw? Oh, nga kabalo ka nga kita nga mga magtotoo, kita gid ang tugpahanan sa maong angelic conflict, no? Dili tugpa, no? Kita gid ang mo hatag og pagpili ba, no? Gubat sa ato ang decision, sa atong action, sa atong motivation, o sa ato ang volition, no? Muna nga, og why word of God na na-store sa atong kalag, ang makadaog gid permi sa ato ang kinabuhi, makadaog gid permi kato yung old sin nature, no? Kaya nga naman, wala may word of God nga mo counter ato, no? Mura man tawag ka ng naipanultihon nga, an empty rooms is the workshop of the devil. Halo ang atong soul ba sa word of God, no? Walay sulod. Way bala. Dili ka kaigo, dili ka katira, dili ka kapusil kung wa kay bala. So, tinawag na, an empty mind is the workshop of the devil, no? So, di gid pwede nga i-empty na to ang atong mind. Kaya kung empty ang atong mind, di ka kaigo. Di gini mo makaya ang kalibutan. Di mo kaya nga kining mga lust of the flesh, kining approbation lust, material lust, sexual lust, kaning mga butangan dili nimo ni kaya nga buntugon kung way bala ang imong kalag. So dapat loaded imong kalag ug bala. Kay bisag unsay nagapanghitabo din supot-supot lang ang bala diha sa imong kalag. O kaya niya nga atubangon ang bisag unsa nga mga circumstances, adversities o mga details of life, no? So dapat magbutang kitag bala diha sa atong kalag. Buti bisabot nga
Bible doctrine yun. Sudlan yun natong doktrina ang atong kalag. Kana mo na pang tira gina nato. Nga di. May po na mong termino pastor no, bala no. Wala mong gyud ikatira gyud sa atong Christian way of life sa mga adversities kung may bala. Di na to makaya. Watay pang-offensive. Ang defensive po na to, permanente po tayong taruyan. No? Igo po tayo permanente sa mga bangkaw. Kaya huwag tayo bala lagi. Huwag tayo panagang, huwag po tayo pang-offensiba. So muna nga, sa Christian way of life, ang two power option, importante kayo. O kung sa kinisya, the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Now, kanusta man ang Word of God magiging powerful? Ang Word of God, dili siya powerful kung naalang dili sa papel. Ini nga itong gitanaw nga Biblia, wag din siya power. Pero sa diyang ang atong Biblia, ang atong pulong sa Dios, atong gitunan, ug mo transfer na siya diri sa atong kalag, mao na nang mahimo siyang powerful. Mahimo na natong magamit ang pulong sa Dios. Pero naran na siya din na, sa mo paggamit niya na be. Ay, ikaw daw, ang pulong sa Dios nara gahapla ra sa imong lamisa. Di pa na nimo magamit. Pero nana sa imong kalag, nasabtan nimo ang, halimbawa, nasabtan nimo ang 10 problem solving devices. Adi ko na kay 10 problem solving devices, tanang problema din ha. Imuhan ang matirahan na kay bala. Pagtanaw nimo nga naitaw nga nagpabadlong sa imuha. Na kay bala, unsay bala nimo? Personal love for all mankind. Na disaster, faith is life. Nakasala ka, na rebound. Wala kay gahom, kay nagsalig ka sa imong abilidad. Filling with the Holy Spirit. Wala kay kadasig, personal love for God. So, wala kay kalipay, sharing the happiness of God. So, naata na yung mga problem-solving device ang matag detalye sa atong kinabuhi. So, munang ipangpaslak na to ng mga Bible doctrine sa atong kalag. Ug mao na siya mahimong bala sa pag-counter na to sa mga kaaway nga gustong mutintal ka na to, no? Okay, Pastor Ruel. Okay, so mao na nga sa Christian way of life, mahimo lang jud kita nga gitawag og victorious or combatant, no, kay gitawag man pud ta og kanang Christian soldier, no. Dili lamang ta kay nahimong membro sa Royal Family of God. Kita po nahimong utang gitawag og Royal Army of God. So ang usa ka sundalo dili gyud na moabot moadto sa panggubatan nga dili loaded sa iyang mga bala o kanang mga armadura, no? So in a way po sa atong Christian way of life, no, nga loaded po ta, no? Kay mo ganing naghisgot na tag Ephesians na gitambagan kita ni Apostol Pablo labi na gyud sa Ephesians 6 nga mao na gini ang gitawag og put on the full armor of God, no? No? Sa Ephesians 6:11 ba na Pastor Ped, no? 11 sa 18. Nga naagigubat, no? Sa espirituhanon nya unsaon na to paglaban nato na tong giingon ni Pastor Pedi nga watay bala, watay tira. The word balang gisugutan ni Pastor Ped, ang word of God ba? Doctrine nga nasa tong soul. So mao na nga permita loser, no? Permita rebound permi. Kay ngano man igo mo ta permi mo ta gipana mga bullseye ta permi, no? Pero natay word of God nga ka-counter niya ang mga sitwasyon sa kinabuhi mo nang gitawag og capacity for life Pastor Ped, no? Nga nakay capacity for life to deal with this kind of adversities in life. Enjoyable kayo ang gitawag ang Kristohanon kay kabalo man siya mamili lamang siya sa ihang gamiton nga mga armas para i-deal niya ng sitwasyon na. No, kay naman puno man kayo, no? Pero wa gani kagamit, mao na pildi gyud, no? Hapla gyud, no? So mao na aron mahimutang combatant or victorious sa atong Christian way of life, no? It demands good spiritual growth or pagtuon og pagtuki sa pulong sa Ginoo.
gitawag ka na og equipping no sa word of God. No? Mao gina important, pinaka-importante. Kay kanang Ephesians mga igsoon, importante kani sabton sa usa ka Kristohanon. Kay dili ka pwede nga mo ditso lang sa Ephesians 6 nga mo ditso di ka sa panggubatan, no? Sabton yun nimo o unsa gining Ephesians, no? Ang Ephesians 1, 2, no? And 3. Ephesians 1, 2 and 3 nagahisgot guna siya sa imuhang gitawag og who we are in Christ. Insa ta diha kang Kristo. Og unsay ato mga naangkon diha kang Kristo, no? Dapat kabalo jud ka nganong nahimo kang Kristohanon, no? Unsa ang imong weapon isip nga mga Kristohan nga magtotoo. Nya ang Ephesians 4 and 5 mao na ni ang gitawag og the walk of the believers, no? Nga kabalo jud ka magkinabuhi diha kang Kristo. Kung nasabtan nimo kung kinsa ka diha kang Kristo, mao na ni nga nakasabot na jud ka pag-abot sa Ephesians 6, nakasabot jud ka nga kinsa jud ka diha kang Kristo ug unsa gyud imong purpose nganong nahimo kang nganong naa diri sa kalibutan, no? Kaya ang purpose dayon nato unsa ganito? To resolve the angelic conflict, no? Nga kita di ay ang exhibit sa Ginoo aron nga ipakita sa Ginoo sa atong kaaway nga si Satanas nga si Pastor Fede, Pastor Will, ubos pa gani nimo ha, pero nagmadaugon gani ang iyang kinabuhi, no? Yeah. Unsa pa ka gihimo ta sa Ginoo nga exhibit ba nga ngadto kang Satanas nga i-prove sa Ginoo kang Satan nga namali gid siya. Sapid Tama gina, no? Kay ang matag usa na to ka kinabuhi manggod. Usa kini siya ka buhing witness ngadto sa atong kaaway nga si Satanas. Someday sa dihang motubang na niya si Satanas sa hukmanan ni Kristo tungod kay naman po judgment of angels so malabot nga mga adlaw. Dili lang tong Bema Seat judgment sa mga believers. Dili lang tong Great White Throne judgment sa mga unbelievers. Kung dili aduna sa gitawag na to judgment of angels sa malabot nga mga panahon. Niya nang panahon na si Satanas malukmay gid siya. Na nga nang mantag malukmay, no? Buti pasabot masatisfy siya. Masatisfy siya sa hustisya sa Dios. Nga bisan man sa iyang kaparutan, kapildihan, nga itambog siya sa linaw nga kalayo, makarealize siya o makaamgo siya nga yes, tinuod di ay pildi siya o angayan gud ay siya nga itambog sa linaw nga kalayo. Nganuman, tungod kanimo o kanako nga nagatubo nga sa pagkahamtong. Kay kita nga nagmadaugon sa atong Christian way of life, nga ubos kita og jutay kang Satanas og sa iyang mga sumusunod, mao'y nahimong buhing saksi ngadto kanila. Ubusa niya ng panahon na ang matag usa ka magtutuo, dako kayo ang atong role sa appeal trial ni Satan nga sa malabot nga mga adlaw, matagbaw siya sa hustisya sa Dios nga angiyan day siya nga itambog nga to sa linaw ang kalayo. So, mao kana no? Importante nga atong kinabuhi mo na nga sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, dapat na kita'y pulong sa Dios kay para magmadaugon kita sa atong Christian way of life. Ang atong kadaugan mo'y naghatag og kapildihan sa hustisya ng tukang Satanas o malabot ng mga adlaw. Okay, Pastor Well? okay, so salamat kayo no. Ephesians magod nagisgot magod ni gubat. So nindot kay tong gisulti ni Pastor Freddy. So kini hapit na magid atong oras, na naman tay napaday tay mga 10 minutes. Muna na ito nibiyaan ni Ephesians, importante yung kayo masabdan na ito nga naaday manulundaong gubat. No?
O kini, mahimo namang tang mga dinaogon ini, pinaagi ra pod sa ato ang pagdesisyon nato, no? Kay ngano man, enjoyable jud kayo ang Christian way of life sa usa ka believer nga nagatuon jud ug naka-aplikar sa word of God, no? Enjoyable jud. Mura siya og kanang kuan ba kanang agila bitaw nga Makalupad. makalupad unya kabalo mo kanang agila mo migrate sa laing nasod. Magsige man siya kapakapa dili. Ang ilahan na magpauyon-uyon na sa hangin, musor lang na siya, no? Magkabot na siya sa destinasyon nga walay hago, no? Inaway po sa atong Christian way of life, ingon ana pod ang Kristohanon, Amen. no? Nga sa iyang Christian way of life, kabalo siya mo balanse, musor, pinagi sa pag-aplikar sa pulong sa Ginoo, no? Nga way kaba, way kapoy, way pagkabalaka, kay ngano man nakasabot man siya nga ang Ginoo ra in charge aning tanan, iyahar ni, no? Pero kana di na basta-basta maaplikar sa usa ka Kristohanon, no? Katurang maka-aplikar niya na katong Kristohanon nga nagatuon ug nag-aplikar sa pulong sa Ginoo. Nakasabot gyud siya ba, no? Nga kuan ni ang susi ining tanan. Kuan lang gyud kanang depend on the Lord, no? Let the Lord do it. Ana ra gyud, no? Tama. Kay wagi ko ikatampo ani kunili pagsalig ra gyud, no? Ana ra gyud. Hinumduman nato mga kaigsoon, no? Kini importante kay ning principles nga atong masabtan. Nay mga panahon gyud nga ang Ginoo ang nakig-away alang kanato. Kanang gitawag nato, the Lord will fight for us. Na ang panahon na wala tay gihimo niya na. Ang Diyos ang nagatrabaho niya na. Pero mas enjoyable sa diyang muingon kita nga the Lord will fight through us. Now, kung kamoy akong papilion, asa man mo niya ng duha, no? Kung muyon ka nga the Lord will fight for us, yes, nag-enjoy ka. Kaya nakigaway ang Ginoo batok nga na kanimo. Pero na ang panahon na ang Diyos ang naghago. Wa kay ganti din na, kay siya may nagtrabaho. Pero kining the Lord will fight through us, mo ninindot. Kaya nga naman, gamiton ta sa Diyos na nakig-away batok sa atong kaaway. Yes. O kung nagmadaugon ta, na equivalent nga ganti. So, asa man ta, sa naiganti o sa walay ganti? So, yes, ang Diyos, nahibalo na tayo mutabang yun sa tuwa. Pero, ang mas enjoyable yun nga katong ikaw, no? Ikaw ang paggagamiton sa Diyos nga magmadaugon ka sa imong Christian way of life. Halimbawa, katong nahitabo nila ni Moses, nagtabok sila sa Red Sea. The Lord will fight for them, no? Ang Ginoo ang nakigaway niya to. Kinsa bagoy makatunga sa dagat. Wa may lain makatunga sa dagat. Ang Diyos man lang. So ang Diyos ang nakigaway alang kanila. Pero sa atong kinabuhi karon, adunay mga adversities nga ang Diyos gusto niya nga ikaw ang paggagamiton. O kung sa man kana siya, ang pulong sa Diyos nga nasa imong kalag i-aplikar nimo. Mo na ang the Lord will fight through us, or the Lord will fight through you, no? Gusto niya nga paggagamiton pug ka, no? Dili lang kay wala lang kay himuon kay nabitaw ang Diyos. Nindot man nga nagasalig ta sa Diyos. Pero mas nindot pod kayo nga ikaw ang nakig-away ug nahibalo ka sa pagpakigaway ug kung saan nga magmadaugon. Kaya nga naman, kanindot niya nang nakig-away ka nga nahibalo ka sa pamaagi oy. Nya, kay balo ka kung saan pagpadaog. Mo na ganti, no? Inana lang, no? Indot, no? Murag ang principles ba, ma-picture out nato nga mingon ang Ginoo nga ikaw lang sa atubang dia, nara ko sa imong likod. Ana. Og di makaya, nara ko dere. Sa likod. Nindot, no? Ayog kadlok, nara ko. Pero So, ikaw lang sa trabaho din na, no? Kay ako permanente mo kung nasa likod nimo. Pero mas nindot nga ikaw mo trabaho kay nay equivalent nga ganti na siya. Ana lang, no? So muna mo trabaho gyud ta.
Dapat magmadaugon kita kung ano na may mga detalye sa atong kinabuhi nga nakita nato nga malisod, may mga adversities, may mga persecutions, may tribulations, dili tong tribulation sa 7 years ha, kaya wala tayo labot dito. O, Mga pagsulay. mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nga dapat, ato lang na silang ikatawa, dapat atong ikalipay lang na siya, kay biblical ba yan ng rejoice in the Lord Rejoice in the always. Again, Philippians 4, again, I say rejoice. 4:4. Philippians 4:4. In everything give thanks, Yes. for this is the will of God. And then, rejoice forevermore gyapon sa 1 Thessalonians 5:17. Ug katong wali ni Pastor Bob nga Romans 8:28. All things work together for good. So, mo nang mga iriha nga, the Lord will fight through us. The Lord will fight through you. Kita ang gamiton sa Dios nga dapat magmadaugon ta dinha. Yes. Ayo, di ta magsalig permanente nga, dili na lang ta mo partisipar, dili na lang ta mo buhat kay nabitaw ang Ginoo, is naalagi siya, no? Pero na mga area nga kita ang gusto sa Dios nga mo gamit sa pulong sa Dios nga nasa atong kalag aron nga kita magmadaugon. So I just do hope na klaro ta din ha kay sa Christian way of life ana gid ang dapat nga magapanghitabo sa atong mga kinabuhi. Okay, Pastor Wen. Pagkanindot. So, I hope na sabta nato no ang ato ang responsibility isip nga mga Kristohanon di ta manalaw no kay ang Ginoo naras likod nato no usahay man gud atong nasonahon nga naratas likod sa Ginoo. siya mastang tanan no. Tinod po na, napit panghitabo ngayon na lagid nga Ginoo gyud mo nakigasdang. Pero sa ako nang giingon sa inyo, mas enjoyable nga ikaw ang nag-aasdang ug nahibalo ka kung saon nga magmadaugon ka. Mas enjoyable na siya. Sige, Pastor Well, napatay 5 minutos, Pastor Well. Okay. So, salamat sa Ginoo kay sa next Saturday na ni Ephesians 6:1-3 siguro Pastor Fred, medyo alanganin naman eh. So, maulang nga, medyo na stuck up tayo diri sa Ephesians 1:17 kay ngano kani basta makaabot na mga Ephesians Pastor Fred, wa magyula yung purpose ni no? Gubat yun ni sa espirituhanon ba, no? So, nindot kay ito, no? Nga gipaklaro gani Pastor Fred nga na dili sa tanang panahon nga ang Ginoo mo gubat na mo asdang sa atong problema kundi ialaw sa Ginoo nga ikaw say mo kigatubang niya na kay ngano man ang purpose sa Ginoo to exercise our spiritual muscle. Amen. No nga tanawon sa Ginoo ba nga be o kaning makasdang na bagyo ni sa kanang iyang natun-an no kay usahay man gud ang atong natun-an kung walay application magpabili na siyang academic diri ba no. Pero kanang imong natun-an nagitumbasan na siya og application sa imong life situation, makaingon jud ka nga ay tinuod jud ang pulong sa Dios. Mo na wisdom. Okay na wisdom. Oo, mo na no. Pero gwapa gani na testingan para nang nakay bag-ong sakyanan no. Nya nindot kayo gwapog makina pero nara ka kutob diri sa Davao gatig tuyok makaingon ka nga maayo man pero makalong distance sa gani ka makaingon ka kuyawa gid ni makinaha no so mo po na sa word of God naigi kahimuan bisag daghang kay kag pundo diri pero walay application wala gyapon no dapat makadagan gid siya kung sakinan man dapat makadagan gid siya useless man sakinan nakay sakinan nya di makadagan so mo po na nakay pulong sa Dios nya wa man ka magmadaugon useless lang dapat nakay pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios naga-run sa imong kinabuhi nagapalihok sa imong kinabuhi okay so okay bueno mga kaigsunan
Wala namang yun tayo panahon. Busa man namilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon sa samang oras. Alas 2:30 hangtod alas 4 sa hapon sa adlawng Sabado. Kini inyong higala sa kahanginan, Pastor Roel Gallo. Pastor Federico Andoy. Manamilit na kaninyo. Kini inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Roel Gallo. Ako magaingon. Ang Diyos magauban kanatong tanan, mayong hapon o bye-bye. Bye-bye.